Hindi maikakaila na sa tuwing maririnig ng mga tao ang salitang isla, isa ang salitang mahirap sa karaniwang pumapasok sa isip nila. Ngunit ang salitang ito kailanmay hindi mapatutunayan ng isang isla sa probinsya ng Quezon, ang isla ng Alabat. Sa malaparaisong islang ito na napaliligiran ng bughaw na karagatan, matatagpuan ang sariling yaman ng mga Alabatin na pupukaw sa damdamin ng bawat turistang papasok dito. Napakaraming maipagmamalaki sa bayan ng Alabat at isa na dito ang mga produkto na mismong sa kamay ng mga Alabatin nagmula. Tulad na lamang ng tsokolate na gawa sa kakao na talaga namang kakaiba sapagkat ang tsokolating ito ay pinatamis ng coconut sugar na isa rin sa produktong maipagmamalaki ng mga Alabatin. Taong 2021, nang simulang buuin ang Alabat Island Dark Chocolate ayon sa former resident food technologist ng Local Government Unit Alabat na si Austin Caralian. To develop yung dark chocolate or tsaka mga ibang pwede pang gawin with cacao. Ngunit bago pa man makamit ng tsokolating ito ang tamang timpla, gaya ng lahat ng produkto, dumaan muna ito sa masusing pananaliksik upang masiguro na ito ay healthy, masarap, at swak na swak sa lasa ng mga mamimili. May pinanggagalingan ka talaga bago ka makapag-create ng panibagong product. So, magre-research ka about dyan. And then, yun nga, yung mga nutritional information, kailangan dyan parang business development kasi siya. We made different experiments kasi. So, we tried talaga yung sugar mismo, yung white sugar, defined white sugar. Pero nga, more on sa healthy living, ganyan, more on organic. Yung cocoa sugar kasi is organic. May organic certification na siya. Tapos itong cacao natin, yung cacao, organic din naman. Kasi nga si coconut sugar is low glycemic index na better with mga diabetics, ganyan, yung mga nag-reduce ng calories nila, yun, ganun yung. So, si chocolate naman, more on antioxidants, ganyan, para maiwasan yung mga free radicals sa katawan, ganun. Ayon pa sa pananaliksik na isinagawa upang mahulma ang Alabat Island Dark Chocolate na ito, ang paggamit ng coconut sugar ay may malaking kaibahan sa mga karaniwang pampatamis sa tsokolate. Ang cocoa sugar kasi is very volatile yung flavor niya. Yung flavor ng chocolate mas lumalabas with coconut sugar pag in-apply mo. So, mas mas round yung flavor, mas nutty compare with using other sweeteners. Marami ng mga manufacturer ang gumagamit din ng coconut sugar bilang pampatamis sa kani-kanilang mga tsokolate. Ngunit ang Alabat Island Dark Chocolate ay mas puro at mas pinasustansya. Itong sa Alabat, siya 100% coconut sugar yung sweetener niya. So, walang ibang other sweetener na halo. So, ang ingredients niya is yung cocoa mass, cocoa butter, tsaka yung coconut sugar. Vegan siya. So, wala siyang halong animal sources. Ayon kay Alfredo R. Oliveros Jr., isang agricultural technician ng Municipal Agricultural Office ng Alabat, nakagagawa sila ng mahigit kumulang na 16 na kilo ng tsokolate sa loob lamang ng isang buwan. Sa paggawa ng produktong ito, dumadaan muna ito sa iba't ibang proseso hanggang sa mapapino, mapatamis at mahulma ang dark chocolate na ito. Gaya ng ibang mga produkto, ang Alabat Island Dark Chocolate ay dumaan din sa ilang mga estratehiyang naging daan upang maputi nito ang pagkilala ng mga mamimili. Ayon kay Stella Angulo, isa sa mga pasalubong center staff, sa loob ng isang buwan ay nakapagbebenta sila ng nasa 50 balot na dark chocolate na may bigat na 100 gramo sa bawat isang balot. Kasi yung beneficiary kasi ng project namin is yung Cacao Growers Association ng Alabat. So, nag-start yung project na sila yung magpo-process nung different cacao-based products, yung tablea, yung dark chocolate, etc. So, sila from them, syempre, i-share nila yun with their family.
Ang dami na rin na-attendan ng mga cacao growers na trade fairs. Pero as invited talaga, yung Cacao Growers Association natin. Sa loob ng halos 2 taon, isa na ang produktong ito sa mga tinatangkilik ng mga tao, hindi lang ng mga alabatin, kundi maging ng mga turistang pumapasok at lumalabas sa bayang ito. Bukod pa rito, ang produktong ito ay kinikilala na rin sa iba't ibang panig ng probinsya ng Quezon. First time na nagkaroon ng product na dark chocolate ang alabat. More of na-amaze sila pag yung finish na dark chocolate or yung eating chocolate na yung nakikita nilang products. Yung iba hindi sure na, ay marami palang kakawan dito sa alabat. Pero yun nga, pag nakakita sila ng additional innovation, mas naging interested sila sa mga project dito sa alabat, especially sa agri. Sa bawat pagtangkilik ng Alabat Island Dark Chocolate, iba't ibang benepisyo naman ang sukli nito sa kalusugan ng mga mamimili dahil sa mga ingredients nitong taglay. Yung cocoa sugar naman is low glycemic index, which is good with diabetic people, sa mga people na may mga iba't ibang sakit like hypertension, etc. Yung another health ni cocoa sugar is marami rin siyang antioxidants. Bukod sa mga customers, ang Alabat Island Dark Chocolate ay nagbibigay tamis rin sa mga alabating magsasaka na mismong pinagmumura ng mga sangkap upang mabuo, mahulmat, mapatamis ang tsokolate. Kalimitan nga na nagiging problema natin sa ating mga farmer ay pag mayroon na silang produce, saan nila dadalhin yung produce nila. So, ang kagandahan nitong ating ginawa na processing, alam ng mga farmer na dadalhin nila ang kanilang cacao pods dito at yun ay ating ipara-process. Siyempre, yung farmers natin nagtanim, tapos dadalhin nila sa DA, outright binabayaran yung cacao pods. Ang premise ng tindahan natin ay matulungan lang talaga yung mga farmers. Maliban sa kalusugan at sa mga magsasakang alabatin, naging sangkap din ang produktong ito sa pag-unlad ng sales at turismo ng bayan ng Alabat. Uso kasi ngayon sa mga health conscious yung parang farm to table na concept, di ba? Or yung iba, soil to fork. Yan, yung mga ganyan. So, pag nila yung kwento ng Alabat products na direct sa farmer binibili, dito rin ginagawa. At tayo rin yung nagbebenta. Pero kasama rin selling point, yung ganun. Hindi lang sa kagustuhang malutas ang problema ng mga mamimili sa kanilang kalusugan at ng mga magsasaka sa kanilang mga puting kakao, isa rin sa naging rason ng pagkakalikha ng tsokolating ito ay ang maresolba ang ilang mga isyong pangkapaligiran at panlipunan. So, with regards to environmental and other social issues. First, yung sa environmental issues. Minsan kasi ang nangyayari, natatapon, ganyan, pag bulok na yung cacao beans. Kaya nag-add kami ng dark chocolate na product para yung utilization ng cacao beans. Ginawa tong project na to for yung social issue na, yung unhealthy lifestyle na mas mag-venture yung mga tao to healthy living, ganyan, using organic products. Aging tayo parang ganun. So, dapat continuous yung pagkain natin mga organic products. Hindi lamang tamis sa panlasa ang hatid ng yamang mula sa kalikasan at mga masisipag, malilikhain at matatalinong magsasaka at kawani, kundi pati na rin ang halagang dulot sa kalusugan at ekonomiya ng bayan. Ang tsokolating pinatamis at hinulma mismo ng mga alabatin ang isa sa nagpapatunay na kailan may hindi matatawag na mahirap ang dating tago, ngunit ngayoy kinala at maunlad ng paraiso, ang isla ng Alabat.